Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga Pilipino. Ako po bumabati ng magandang tanghali. Na po, napakainit po ng panahon. Tandaan po natin, mas maigi pong ingatan ng ating sarili sa panahong ito na talaga pong ikangay matindi ang init na darama ng bawat tao. No? Hindi lang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. No po, iba na po yung climate change. No po. Kita nyo po, sa lugar na dating hindi po binaba, ngayon po ikangay matindi ang dinadanas nila pong pagbaha sa kanilang bansa. Doon po sa Dubai, na po, nakita nyo naman po. No? Napakatindi. Na po. Ngayon po, dito po sa ating bansa, na po, sa iba't bang lalawigan, humigit na po sa 31 na lalawigan na ngayon po tuyot na tuyot. Na po, ang kailang mga lugar, ang kailang mga lupa nagkakabitak-bitak, no po. Lalo po sa lugar po ng yan ng Kabindanawan, no po. At lalo na po dito po sa ating pong lugar, dito po sa Ilocos Norte, no po. Marami na po mga ikangay mga pananim na mga nasira at iba yun po hindi na po ikay mapakinabangan, no po. Dala po matinding init. Yun po sa kalusugan, no po, nako, napakahirap po ikangay. Health is wealth. Tandaan po natin, ingatan po natin ating sarili. Ano po? Huwag po natin hayaan ikangay matalo tayo sa dala po ng init na natin nadarama. Pag nakalimpan po tayo ng init, na po, kuha po tayo ng tubig na malamig, na po. Lumagok po tayo ng konti upang maipisan ang init ng ating katawan. Tandaan po natin, na po, mas mainam po ikangay nag-iingat kaysa doon madala po tayo sa ospital. Nako, grabe po. No po. Kaya sa lahat po ng mga Pilipino, no po, para po sa akin, ay ingat-ingat po tayo. Dala po na ito'y panibagong karanasan po. No? Taon-taon na naranasan ng bawat Pilipino, yan po nga ikangay init na po na nadarama. Ngayon po sobra-sobra. Ngayon po umaabot na po ng 43 to 51. Na po, naku, parang ikangay, parang ikangay, makapagluluto ka na ng ikangay ng iklog sa tindi ng init. Na po. Yan po kaya tandaan po natin, ingatan po natin ang sarili sa naranasan po natin Hindex no po, na hit, no po, Hindex hit, na po, na ngayon po naranasan sa iba't ibang parte po ng mundo, no po. Doon po sa ibang bansa, no po, marami na po ikangay mga hinihimatay sa talaga pong tindi ng init. Buti po dito sa atin, nakakaya po ng mga Pilipino pa yung init ng 43 to 51. O yan Kaya dapat po tayo mag-ingat. No po. Ito na po tayo, no po. Bago po tayo mag-ulat, no po. Nais ko na pong batiin, no po. Ang ating pong nakikiramay po, hindi po pagbati. Nakikiramay po ang lahat po ng mga kaibigan at nakasama ng ating kaibigan na mayapa na si Ed Zacarias na po, na pumanaw. Buhat po dito sa aming pong kasamahan dito po sa studio ng Elizalde Broadcasting. Kami po lahat ay nakikiramay sa pamilya ni paring Ed Zacarias, na isa pa rin kong magaling na broadcaster at mamahayag at ikangay maninuyot na po, na matagal din po namin nakasama sa aming himpilan na po ng Elizalde Broadcasting, Brigada at iba pa pong mga pahayagan na po. Sana maging mapayapa ang kanyang paglisan na po, at kami po nagdadala ng hati rin po sa pagpanaw ng magaling nating kaibigan iyan. Yan po tandaan po natin, Ed Zacarias, we pray your soul. No po, ayan po Ito po, bukas po ay magkakaroon po ng isang makasaysayang muli. No po, yung pong botohan na po ng National Press Club. No po, na manunungkulan, yung pong magwawagi ay manunungkulan po ng 2 taon, no? Sa kanyang pagwawagi sa halalang gagawin diyan po sa National Press Club. Bukas po lang umaga yan, no po? Ayun po dati po membro no po ng MPC nung
ako rin po ay member nito nung pong hindi pa pong namamayapa na si Boss Jerry Yap ng Hataw. Isa pong publisher po yan. Ano po? Kung di po ako nagkakamali, no? Ayon din po kay Boss Joey Binacio na tumatakbong Pangulo, no po? Nitong halalang ito sa MPC, no po? Higit po, kulang-kulang 2,000 membro. Meron po yung MPC. Ngunit ngayon, ano po, 619 na lang po. No po? Yung pong lifetime members ay 351, no? Sila po exempted sa pagboto dahil higit po silang 20 years na pong regular member ng organisasyon ng MPC. No po? Ngunit ngayon, ano po, halos 351 na lang. Ano po? Nako, 619 kasi po pababa ang mga miyembro ng MPC, no? Kung sino man po sana manalo, no po, sa pagkapangulo ng MPC, sa labanan ni Boss Joey Binacio ng police file, no po, tonight, kasi siya po may-ari niya, publisher po siya, si Boss Joey Binacio, no po. At ang kanyang po makakatunggali ay si Boying Abasola, correspondent po ng Philippine News Agency PNA, ay muling sana maibalik, no po. Maibalik nila yung po mga miyembro na nawala. Kasi po mga iba diyan mga nagtayo po, no, magtayo ng mga sariling grupo, no? At hindi na po ikangay bumalik sa MPC. No po. Pero ito yung mga miyembro, kaya lang po hindi na pa-renew. No po, kasi po masyado po mataas. No po. Yung po ikangay pag-renew ng mga membership, umaabot na po yata ng 2,000. No po. 2004, dati 1,002 ang pagkaalam ko. Kaya ako po hindi pag nakapag-renew kasi masyado mataas, 1,200 yearly, no? Magpapa-renew ka ng ngayong membership diyan po sa National Press Club. Po, sana nga maibalik yung mga membro na nawala para mas lalo po maging matatag at maayos yan po National Press Club. Kasi po sayang po yung mga membro na mga nawala. No po. Sabi ko nga po, mas maganda maibalik yung po dating mga membro ng mga nawala, mas lalo po lumawak, no po, mas lalo maging matatag, maayos yung pong National Press Club. No po. Sana po, sa dalawa pong yan na tumatakbong Pangulo, no po, na si Boss Joey Binacio, at si Abasola, no po, magtulungan, no? Kasi magkasama naman sila sa pamamahayag, no po? At ayon kay Boss Joey, kanyang kaibigan, iboboto niya raw yan, ang kanyang kalaban, at iboboto naman siya para fair and square sa labanan sa halalang 2024 ng National Press Club bukas. Po, isa pong masayang lugar po yan, na makakita nyo po yung mga mamahayag na sa iba't ibang lugar na magkakasama-sama para bumoto kung sino po karapat-dapat para po sa gagawin nilang halalan para po sa Pangulo ng National Press Club. Kaya good luck po at binabati ko na rin po yung pong mga mananalo na po mula po sa Pangulo hanggang sa mga direktor. Tandaan po natin ang aking pong endorso, si Boss Joey Binacio ng police file tonight, kasi galing din po ako dyan sa police file. At yung pong ating kaibigan na si Gina Mape, na po, tandaan po natin sa pagiging direktora, na po. At yung pong ating kaibigan na si J.R. Reyes, na po, na sama nyo rin po sa inyong iboboto para po sa pagiging direktor ng National Press Club. Yun po sa mga dati mga nanalo ulit na nungkulan na, po, na napakatagal na panahon. Naku, wag nyo na po bigyan pansin na po. Baguhin nyo na po para sa pagbabago kasi po yung mga ngayon tumatakbo ang kanilang pong moto, po, pagbabago. So para mabago, wag nyo na po iboto. Yun po yung mga dati mga nakaupo.
palitan nyo na po ng bago para ika nga sa pagbabagong tuluyan ng National Press Club. Yan po Tandaan po natin yan kasi po napakahalaga po ng mga mamahayag na ika magtulong-tulong para po sa ikauunlad. No po? Sa pamamahayag. Yan po Ito na po tayo na po. Isa pong panawagan ito bilang isang makabayan na panawagan. Na po. Isang grupo ito na isang bansa, isang Pilipinas. Na po. Samahan na ika nga nagnanais na ika nga yung magkaisa, magkaroon ng kapayapaan at pagkakasundo, no po, ang mga Pilipino. Ito po, no po, maring tinututulan at kinukundina ng pamunan ng isang bansa, isang Pilipinas, ang pinakabagong pangyayaring ng pagmamalabis at panggigipit ng barko ng China at China Coast Guard sa ginawa nilang pagwawater cannon sa mga sasakyan pangdagat ng ating pong bansa. Sa ating pong Philippine Coast Guard, PCG, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BPAR, at ilang mangingisda sa Panatag Shoal na ang layunin lamang ay maghatid ng tulong sa ating pong mga kababayang mangingisda. Kami po ay makatwirang nananawagan sa pamahalaan ng China sa pamamagitan po ng kailang embahada dito sa Pilipinas na tigilan na ang nasabing panggigipit sa ating po mga kababayan sa Panatag Shoal, West Philippine Sea at kasabay dito ang panawagan ng pagkakaisa sa lahat po ng mga lahi o dugong Pilipino-Chinese, mapa-individual man, grupo o samahan na naninindigan at maghayag ng kanilang pagtutol sa panggigipit na ginagawa ng bansang China sa ating pong mga kababayang Pilipino. No po. Panghuli, pagkalampag sa ating pong pamahalaan na sana maglabas at gumawa ng sila ng isang hakbang na may tapang at paninindigan na magresulta sa pagkakaroon ng respeto at pagkilala sa ating karapatan at paghangad ng kapayapaan, hustisya at pagkilala sa ating bansa at sa katahimikan po ng West Philippine Sea. Bilang Pilipino po lamang ang tunay na magmamalasakit sa ating bansang Pilipinas. Tama po yun. Pilipino lamang ang tunay na magmamalasakit sa bansang Pilipinas. Yan po ayon po kay Mr. J. De La Puente, spokesperson ng IBIP. At ang kanilang pong co-founder na si Chairman Nelson T. ng IBIP. Tandaan po natin, tayo po yung mga Pilipino na naghahangad ng kapayapaan sa ating bansa. Huwag po nating hayaan ng ating bansa ay magkahiwa-hiwalay. Yan layunin po lang isang bansa, isang Pilipinas, ay magbuklod-buklod ang bawat Pilipino para ipagtanggol, ikarangal, ipagmalaki ang ating bansa. Sama-sama po tayo sa magandang layunin, yan pong grupo na yan ng isang bansa, isang Pilipinas, na patuloy po lumalawak sa bansang Pilipinas, yung pong samahan yan na para buklurin ang ating pong mga mayang Pilipino na magmahal at magmalasakit sa isang bansa na ang bansang Pilipinas. Yan po ang layunin po yan ni Mr. J. De La Puente at ang kanilang co-founder na si Chairman Nelson T. Ang tabayanan po rin natin sa darating po mga panahon na sa kanilang mga ginagawa para mas lalong mapalawak, mapaayos ang kanilang mga layunin, mapalawak yung pong mga samahan na nagmamahal sa ating bansa. Tandaan po natin, ang grupong isang bansa, isang Pilipinas, naghahangad ng kapayapaan para po sa ating bansa. Okay, yan po Ito naman po, dala po ng panggigipit ng ng mga China sa ating bansa. Estados Unidos nangako suporta sa Pilipinas sa iba pang bansa. Hindi lang po Estados Unidos,
na naghahangad na magbigay ng suporta sa ating bansa, kundi iba't iba pa po rin po mga bansa, no po? Dahil nababahala sila sa pagbobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Kinundi na po ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. No po? At tuloy na mataan din po, no po, sa ayungin show ng 30 Chinese Research and Survey vessel, no po. At ginigit rin po ng mga China, no po, na profesional at alinsunod lamang sa batas ng ginagawa nilang pagbabomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Ano yun? Ay nako, mga China, na po. Muling naglatag ang China, kita nyo ha? Naglatag ng 380-meter floating barrier para harangan ang entrada na Baho de Masinloc. At ayon po sa barko po ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, binomba ng tubig ng barko ng China sa gitna po ng resupply mission sa Baho de Masinloc. Ano yun? Lagi nyo lang ginagano ng aming pong mga barko na nagsusupply ng pagkain na pangangailangan po para sa ating pong mga mamayang Pilipino. Bakit ganon? Na lagi nyo lang minamaliit na po. Hanggat kaya namin magtiis na po. Dala ng hangarin namin at ang hangarin ng aming pong Pangulo ay yung kapayapaan at pagkakasundo-sundo. Ano po? Yung pong lugar ng aming pong dinadaanan, pag-supply ng pagkain para po sa ating mga mamayan, ano po, inyo hinaharas. Ano po? Yan po yung lugar ng aming bansa. Economic zone. No po. Ginagawa niyong parang inaangkin nyo ng tuluyan. Buti lang po, meron po tayong magagaling ng mga senador na bubulaktatin. No po. Para malaman ng katotohanan kung ano po yung gentleman deal na ginawa ng dating Pangulo at yung kanyang Pangulo ng China. Kaya nagiging agresibo. Bakit kaya masyado agresibo ang mga inchik na iyan doon po sa lugar na niya, West Philippine Sea? Kasi po, alam niyo po sa katotohanan, kaya po naggaganyan ang mga inchik na yan. Kasi po, dyan sa lugar na yan, maraming resources na kanang pakikinabangan, no? Kung yan po talaga madidevelop ng mga Pilipino, yung lugar na yan, na maraming langis, no po, uunlad ng lalo ang aming bansa, no po, na hindi namin kailangan maghanap pa ng mga langis, no po, sa iba't ibang bansa, bagos magkakaroon kami ng sarili. So, ano po makikinabang dyan ang ating bansang Pilipinas? Nauunlad. Kaya gustong-gusto ng China kubkubin yung lugar na yan kasi nga para sa kanilang bansa. Hindi naman nila sakop yan. Yan po yung nasa ating pong karagatan ng sakop ng bansang Pilipinas. Tandaan po natin, no po, wag po natin hangarin, no po, pabayaan yung lugar na yan kasi po mas higit natin kailangan yan para sa kaunlaran ng bansang Pilipinas. Na po. Sana nga po, magising, na po, mamulat ang mata ng mga Pilipino, yung West Philippine Sea ay ating pag-aari. Na po. Tandaan po natin yan. No? Marami po yung mga iba't ibang bansa na handang tumulot, dumamay sa atin upang tulungan tayo para po sa susuliranin po natin sa West Philippine Sea. Po. Kung ano man po ang naging usapan ng dating Pangulo, na po, at ang Pangulo ng China, na po, wala po yan, kredo, na po, kasi wala naman po yung kasulatan, no? Wala po yung agreemento na may pakikita na pagkakasundo. Kaya tandaan po natin,
mas mabuti pa pong ikangay manindigan tayo na ang West Philippine Sea atin. Na po. Sana matuto pong sumunod ang China sa pinag-uutos ng batas. Ang West Philippine Sea, hindi sa kanila, ito'y sakop ng Pilipinas. Hindi sakop nila. Dala ikangay pambubulit, pangaharas ng mga Chino na yan. Na po. Na nagdudulot ng pahirap sa mga mayang Pilipino, lalo po sa malilit na po natin mga isda. Na po. Na po, marami po pong mga bansa ang talagang ikangay nakikita ang maling gawain ng China sa ating bansa. Tulad po ng isang bansa, isang Pilipinas, mga grupo yan ng ikangay mga Pilipino na naghahangad ng kapayapaan sa ating bansa. Na po. Ito po, no? Iwan na po natin yan, yung pong sunay natin sa West Philippine Sea. Kasi po, ayon po sa ating Pangulo, kahit na katiting na lupa, nasakop ng Pilipinas, hindi niya ipagkakalob sa China. Napo, tandaan po natin yan. Napo, patuloy po maninindigan tayong mga Pilipino, ito po ating bansa na hindi po dapat natin ibigay, ipagkalob sa mga Chino. Pero noon, sabi nga po ng dating Pangulo, napo, buti pa raw po maging probinsya ito ng mga inchik. No? Noon yun. Ngayon wala ka lang sa pwesto. Napo, bago na po ang pamahalaan, tignan po natin kung talagang may katotohanan yung pong ginawa ng ating pong dating Pangulo na ikangay ipagkaloob sa China, yung pong lugar ng pinag-aagawang West Philippine Sea. Okay, naman po tayo na po. Bakit kaya hirap na hirap yung po itong ating pong mga otoridad? Nuhulihin na po. Yung pong pastor na ikangay matagal na nagtatago. Na po. Ano pa kaya ang dahilan? Bakit nila hirap na hirap ang pulisya at maging NBI sa pag-aresto sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, maging ang mga pag-revoke na lisensya ng mga baril ni Kibuloy. Pastor, alagad, ang alam ko ay pag-aalagad ka ng Diyos, hindi ka dapat magkaroon na ikangay mga matataas na armas. Kasi po yay, ikangay, hindi po kailangan ng pastor. Ang pastor po ay nagsasalita po ng mga ikangay, mga banal na pananalita, ay nagbibigay po ng lakas at tulong at pag-asa doon sa kalang mga miyembro. Pero yung pong baril, ginagamit po yan ikangay sa pananakot, pagpatay sa tao, okay, gamitin sa mga bagay na makakasakit ng kanyang kapwa. Pero bilang pastor, kagaya mo, Pastor Apollo Kibuloy, nakilala bilang isang alagad ng Diyos, bakit ka magkakaroon ng maraming baril? Apo? Dapat isurrender mo na po yan. Apo? Pero nagtataka po kami kung bakit hindi po ikagad makuha po yan. Apo? Bakit hindi ma-revoke kagad? Kung ikay ordinaryong tao lamang, tandaan po natin yan, madali po i-revoke. Kasi ordinaryong tao. Pero pag ganyang mga kilalang tao, hirap na hirap ang mga ating po mga otoridad. Bakit kaya? Samantalang itong taong ito na ikangay naakusahan ng maraming ikangay kaso, hindi agad-agad ma-revoke yung mga ikangay mga lisensya ng mga baril na ito na hindi po dapat hawakan ng isang pugante. Kasi po maraming kaso ito itong hinaharap at wala pong piyansa tulad po na rape, human trafficking, at dollar smuggling. At kung saan may arrest warrant din po siya sa RTC Pasig, Davao City, meron din po, maliban po sa pina-arresto siya ng mga Senado at House Representative, dahil di po sa pagsipot sa investigasyon, wanted din po si Kibuloy sa Federal Bureau of Investigation, FBI, dahil din po sa kasong rape, fraud, human trafficking at dollar smuggling. Si Kibuloy, ayon po sa impormasyon, ay tinatago ng isang may impluwensyang politiko. Siguro, alam niyo na po ito. Alam din po natin. At nakakalam din po mga Pilipino kung sino po nagkakadlong dito sa ating pong pastor na nagtatago hanggang kasalukuyan. Pero alam ko po yan, darating pong araw at oras
na mauhuli rin po yan at makukubkob. No po. Tandaan po natin, no po, Pastor Kibuloy, buti pa nga ika nga lumatad ka na, ika nga para ika nga malaman ang katotohanan. No po, sa pagtatago, hindi po matutuklasan ang katotohanan kung ikaw po may pagkakamali at pagkakasala. No po. Malalaman po lamang yan kung ikay lalantad at makakausap ng mga senador, no po, at haharapin mo ang kaso. Yan po, tandaan po natin yan, hindi po magkakaroon po ng katotohanan na lalabas kung yung po nga patuloy kang magtatago sa iyong mga lugar na ika nga akala may ligtas ka. No? Ligtas ka man sa batas ng tao, pero sa katotohanan sa batas ng Diyos, hindi ka ligtas. Kasi hawak-hawak mo yung pong ika nga salita ng Diyos na kinakalat mo at sa iyong mga miyembro. Paano kaya mga miyembro nito? Magtitiwala pa kaya ito sa kailang pastor na si Apollo Kibuloy? Ayan po Tandaan po natin, iba po yung gamit bilang isang pastor kesa po ikangay sa ordinaryong tao. Tandaan po natin yan, po, hirap man ang ating mga otoridad na hanapin ka, pero rito darating pong araw na ikaw rin lilitaw. No po. Tandaan po natin yan. No? At binabati ko na rin po ang mga taga-Dagupan sa kanilang pong gagawing Mardi Gras mamaya pong hapon, alas 4:30 na po. Sama-sama nga pagsasayaw sa kalsada na po ay pakikita nilang kailang mga kagalingan pagdating po na alas 6 ng gabi pagkatapos ng misa na po. Magkakaroon po ng kompetisyon, ipamalaman kung sino po mas magaling na po sa mga SK na po na sasama dyan po sa Mardi Gras na gagawin po yan. Yung sayaw sa kalsada na po. At yan po sa pahintulot po ng ating pong mabait na pari na po ng Paris Prince sa Santa Monica Church. Yan po sa may Dagupan Tondo na si Father Bobby de la Cruz na po. At yun po mga contestant no po, makikita po natin mamayang alas 6:30 ng gabi pagkatapos ng misa ni Father Bobby, magkakaroon po paligsahan sa kalang mga kagalingan. So, tabayanan po sa lahat po ng mga taga-Tondo, dyan po sa may Dagupan, na po, ako po bumabati ng isang masayang piyesta sa inyo. Sana po yung piyesta niya ay maging maayos, maganda. Huwag po sasamahan magkaroon ng kaguluhan. Kasi po, pag ang tao, lalo po yung makukulit, pag nakainom na, nakakalimutan na po bagay na makaka-disgrasya lang kanyang kapwa. Tandaan po natin, mas magandang uminom, nilalagay sa tiyan, hindi sa ulo. No? Huwag po natin daanin sa tapang ang ating galing na po pag ikay lasing. O kaya, yan po tandaan po natin, happy fiesta sa mga taga-Dagupan, Tondo. Na po. At ako po nagpapasalamat sa patuloy niyo pong panonood pakikinig sa aking programang Sulyap dito po sa Elizalde Broadcasting. Na po, like the notification bell, ball tuloy. Kita niyo po kasi po, meron po yata laro. Na po. Kaya po, ako po nagpapasalamat mula po sa Elizalde Broadcasting, ang inyong pong lingkod, Destiny ng Sulyap. Na po. At bumabati rin po ako ng magandang hapon sa ating pong kaibigan ng Barangay 369 Zone 37 na si Chairman Manilito Calyanta at kanyang may bahay si Rosel. Na po. At ang aking may bahay, binabati ko na rin po ng magandang hapon. Na po. Sana'y patuloy maging malakas malusog. Ano po, ang bawat membro ng Tunel family dyan po sa may Dagupan, Tondo. Ang inyong pong lingkod, Destiny ng Sulyap, ay pasamantal po maalam at muling babalik bukas na po. Antabayanan nyo rin po yung puntala kaya at diskarte ni Tita Mel na po mamaya pagkatapos ko po na sa aking programa. Ang inyong pong lingkod, muli nagpapaalam at muling babalik sa darating pong Sabado. God bless Philippines.